Ninang Alma! Ikaw pala, Laika. Saan ka galing? Galing po ako kay na Aling Tess. Dinala ko yung ipapatahing damit ng anak ko. Bakit po ngayon lang kayo lumabas ng bahay niyo? Ilang araw na kasi akong hindi makalakad dahil sa rayuma ko. Ano ho ang ipinanggagamot ninyo? Meron ako riyang pinangpapahid galing sa albularyong kapatid ni Elmer. Buti maganda na ang lagay niyo ngayon. Oo naman. Kaya nga nakalabas na ako ano nga palang balita? Ay, ganun pa rin po. Wala namang bagong ganap dito sa lugar natin Talaga? Baka naman nakaligtaan mo lang. Ay, hindi po, Ninang. Wala talagang bagong nangyari. Nagtataka nga ako Bakit sobrang tahimik ngayon dito sa atin? Nakakapagtaka nga, no? Ay, nako, sinabi niyo pa, Ninang. Naiinip na tuloy ako. Alam niyo naman, libangan ko ng pag-usapan ng buhay ng iba. Pareho lang naman tayo Kaya nga magkasundo tayo. Ay, tara po sa may tindahan. Doon na lang tayo mag-abang. Baka may bago na namang bubungangaan si Aling Pipay na makunat magbayad. Ang pagkakalat ng tsismis ay hindi lang nakakasakit ng damdamin ng iba, kundi maaari rin bumalik sa atin sa paraang hindi natin inaasahan. Minsan nagsisimula ito bilang simpleng usapan, ngunit habang ipinapasa, lumalaki at nagiging ugat ng mas malalaking problema. Magandang araw, Miss Gwen. Tawagin niyo na lang akong Laika. 35 anyos ang edad at tubong Pampanga. Ilang buwan pa lang ako nakikinig sa inyong channel. Pero paborito ko nang makinig sa mga kwentong ibinabahagi ng mga taga-subaybay ninyo. Kaya naman lakas loob na rin ako nagbahagi ng sarili kong karanasan. Gusto ko kasing magbigay na rin ng aral sa katulad ko na mahilig pag-usapan ng buhay ng ibang tao. Kung anong naging epekto nito sa akin at naging aral. Saan ka naman galing? Akala ko ba hindi ka makalakad pero kung saan ka pumupunta? Si Laika ang kasama ko. Meron lang kaming pinag-usapan. Ilan naman kaya ang nasiraan ninyo mga tao? Anong nasiraan ang sinasabi mo dyan? O di ba, kapag magkasama kayo ng inaanak mong yun, kung sino-sino ang pinag-uusapan nyo? Hindi naman porke magkasama kami. Puro chismis lang inatupag namin. Ano pa bang gagawin nyo? Ay pwede ba? Tigilan mo ako, Elmer, ha? Hoy, bakit ba parang napipikon ka? Hindi ako pikon. Ayoko lang kasi na pinagbibintangan mo ko. Totoo naman kasi, di ba? Kayong magninang ang pinakachismosa sa lugar na ito. Kailangan bang ipangalandakan mo pa, ha? Bakit ko pa gagawin yun? Alam naman ng lahat. Lagi mo na lang pinapainit ang ulo ko Ikaw pa talaga lagi mainit ang ulo, ha? Ako nga ang laging tagasalo ng mga reklamo sa'yo. Pinapansin mo kasi mga taong yon. Hindi mo na lang hayaan. Kapag kayo nakarma ng inaanak mo, ewan ko lang kung makakakuha kayo ng simpatsya sa mga tao. Oy, sino naman ang may sabi sa'yo na kailangan ko ng simpatsya nila, ha? Lahat naman ng tao kailangan ng simpatsya ng kapwa, lalo na kapag kailangan ng tulong. Sa dami ng may galit sa inyo, baka kapag nagka-emergency, wala ni isang tutulong sa inyo. Nandyan ka na naman at ang masungit mong kapatid. Hindi nyo naman siguro ako pababayaan. Alam ko rin naman na maaasahan ko si Laika. Hindi na talaga ako manalo-nalo sa iyo sa argumento. O teka, bakit nakabihis ka yata ngayon? May lakad ka? Nagpapasama lang si Kuya Berting sa akin sa kabilang bayan. Alam mo naman yun, hindi marunong magmaneho ng jeep. Kaya ipagmamaneho ko na muna. O sige, siguradong gagabihin ka na naman. Baka bukas pa kami makabalik. Ano bang meron sa lugar na yun? Hindi ko alam. Hindi naman kasi sinasabi ni Kuya Berting O sige, basta mag-iingat kayo. Tulad ni Ninong Elmer, ayaw din ng asawa kong si Ronald ang ginagawa kong pakikipagchismisan. Gulo lang daw ang dala ng ginagawa ko. Mas gusto niyang alagaan ko niya lang ang nag-iisa naming anak at asikasuhin ang bahay namin.
Pagkatapos naman kasi ng pag-aasikaso ko sa anak namin sa umaga at paglilinis ng bahay, wala na akong ibang ginagawa. Noong una libangan ko lang talaga ang pakikipagkwentuhan. Katagalan hindi na kumpleto ang araw ko kung wala akong kadaldalan. Ninang, Laika, pasok pa muna. may ginagawa po yata kayo. Wala naman. Hindi na rin kasi ako naglalaba ng mga damit namin. Mula nang halos hindi ako makalakad sa rayuma ko. Nagpapalaban na lang kami kay Diday. Ah, talaga? Kay Diday po pala kayo nagpapalaba. Oo, malinis naman siya maglaba eh. Hindi niyo siguro alam ang tungkol sa ginagawa niya, no? Na ano? Sabi kasi nila, hindi raw nababanlawan ng maigi ang damit na nilalabhan niya. Ay, tapos Ninang, kung minsan din daw, hindi rin niya sinasabon ng maigi. Ganon? Kaya siguro gusto niyang dalhin sa kanila para hindi ko na makita. Dinadahilan lang niya na poso daw sa kanila. Kaya nga ang dami nang hindi nagpapalaba sa kanya eh. Naaawa pa naman ang ninong mo sa kanya, kaya siya ang kinuha naming labandera. Naaawa nga kayo sa kanya. Pero gano'n naman ang ginagawa. Hindi maayos ang serbisyo niya. Saan mo nga pala nakuha ang balitang yan? Sa mismong suki niya dati. Nakakaawa nga siya dahil iniwan siya ng asawa niya. 3 pa naman ang anak nila. Pero ayoko sa lahat yung niloloko ako. Ninang, kung gusto niyo pong magpalaba, sa kapatid ko na lang. Sa kanya na po nagpapalaba yung mga dating suki ni Diday eh. Sige, sa susunod, sa kapatid mo na lang ako magpapalaba. Ay, Ninang, wala po yata si Ninong ngayon. Kapag kasi ganitong araw, madalas ko siyang nakikita rito sa inyo eh. Wala siya rito, kasama ng kapatid niyang albularyo. Saan ho sila nagpunta? Sa kabilang bayan. Kailangan niyang ipagmaneho papunta doon ng kapatid. Sa totoo lang, Ninang, nasusungitan ako sa kapatid na yun ni Ninong. Kasi tuwing nakakasalubong ko siya, laging matalim ang titig sa akin. Kaya kapag nakikita ko siya, umiiwas na lang ako. O kunwari, hindi ko siya nakikita. Ganun talaga yun. Palibasa kasi, matandang binata. Ako nga din, lagi sinisermonan kapag nandito sa amin eh. Hindi ko na lang siya pinapansin. Kahit ganun po siya, marami pa rin ang nagpapagamot sa kanya. Oo naman, palagay ko nga, yung pinuntahan nila sa kabilang bayan, may gagamutin siya doon. Ninang, kung sakali po kaya na magkasakit ako gagamutin niya kaya ako? Oo naman, hindi naman yun namimili ng gagamutin. Hapon na nang umuwi ako sa amin. Ang dami pa kasi naming napagkwentuhan ni Ninang Alma. Kulang nga talaga sa amin ang maghapon na daldalan. Pag-uwi sa bahay, maya-maya lang dumating na ang anak naming si Leslie. Ang asawa ko naman si Ronald, mamaya pa ang dating galing sa trabaho. Madalas kasi siya mag-overtime kaya madalas na hindi na namin siya nakakasama sa hapunan. Simula nang magsama kami, masasabi kong maayos ang buhay namin kumpara sa ibang pamilya. Bakit ang lalim ng iniisip mo dyan? Hanggang ngayon kasi iniisip ko pa yung mga taong ginamot mo. Grabe naman kasi nangyari sa kanila. Oo nga, pero yun ang kapalit ang ginawa nila. Bigla tuloy ako nag-alala kay Alma. Hindi malayo na mangyari din sa kanya nangyari sa mga kababaihang yon kung hindi siya magbabago. Ang tigas nga ng ulo eh. Kahit anong pananakot ko, ayaw makinig sa akin. Ikwento mo sa kanya ang nangyari sa 3 babaeng ginamot ko. Baka matakot na. Sasabihin ko talaga sa kanya. Nako, sa dami ng ginamot ko, sa kanila lamang ako nahirapan. Halos maubos ang lakas ko Mabuti nakipagkasundo sa iyo ang mangkukulam na gumawa nun sa kanila. Hindi nga tinakot ko lang na ibabalik ko sa kanya ang ginawa niya. Oras na hindi niya bawiin ang sumpang iginawa niya sa mga biktima. Nakilala mo ba kuya kung sino ang mangkukulam na yun? Oo. Mula pa siya sa pamilya ng mga sinaunang mangkukulam. Kaya masasabi ko na malakas ang kapangyarihan niya. Ano kaya ang dahilan kung bakit niya kinulam yung 3 babae? May palagay ako na
May lumapit lang sa kanya para humingi ng tulong. Pasalamat sila, meron pang magaling na albularyo na tulad mo. Nagiging normal na talaga na imbes na ayusin ang problema sa ibang tao. Mas ginugusto na ng iba na lumapit sa mga may alam sa karunungang itim para gumante. Kung sino man ang taong yun, baka kasi napuno na rin. Narinig mo naman ang usap-usapan ng mga tao. Kung gaano katsismosa ang tatlong yun, ultimo mga bata hindi pinapatawad. Pero hindi pa rin tama na lumapit sa isang mangkukulam. Yun nga lang. Hoy, paano kuya? Uuwi na ako. Baka kanina pa ako hinihintay ni Alma eh. Sige. Salamat sa pagsama mo sa akin. Ipagsabihan mo na rin ang asawa mo, ha? Oo kuya, hindi naman ako nagkukulang ng paalala sa kanya eh. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Malapit na sa bungad ang gubat ang bahay ng kilalang albularyo sa lugar namin na si Mang Berting. Bata pa lang ako, dun na siya nakatira. Mas pinili niyang manirahan malayo sa karamihan. Ilag din ng ibang tao sa kanya dahil sa paniniwalang hindi lang ito magaling manggamot, kundi marunong din daw itong magbigay ng sakit. Balak sanang lumabas ng bahay nun si Ninang Alma, nang saktong dumating naman ng asawa niya. Naun siya mituloy ang plano niyang pakikipagtsismisan na naman. Oh, saan ka pupunta? Dyan lang sa tindahan. May bibili lang sana ako eh. Baka balak mo na naman makipagtsismisan. Hindi Sarado naman ang tindahan ah. Wala rin ako nakita na nakatambay. Talaga? Bakit kaya? Aba malay ko. Nakita ko lang nung dumaan ako eh. Naiinip kasi ako dito sa bahay eh. Ikaw naman kasi ayaw mong puntahan ang anak natin para tulungan sa pag-aalaga ng apo natin. Ay naku Elmer, anak-anak sila tapos akong pag-aalagain nila. Ay bahala sila. Ay kaysa naman makipagtsismisan ka. Mga apo mo na lang ang alagaan mo. Graduate na nga ako sa pag-aalaga ng mga anak natin. Tapos ngayon naman, apo. Gusto ko naman mag-enjoy sa buhay Nakaka-enjoy pa lang manira ng buhay ng ibang tao? Sino bang sinisiraan ko? Oy, umayos ka Elmer ha. Di ba kapag nakikipagtsismisan ka, may kasama na yung paninira sa kapwa? Libangan ko lang ang makipagkwentuhan. Wala naman sigurong masama doon. Kung gusto mong magkaroon ng libangan, tulungan mo ang anak natin na alagaan ng apo natin. Di kaya magnegosyo ka. Dati ka naman nagtitinda ng mga pagkain Matanda na ako para sa ganyan. Buti kung may katuwang ako sa pagluluto. Wala naman. Hindi ka pa naman ganun katanda? Talagang tinamad ka lang dahil mas gusto mo may katsismisan? Ay sige ka, baka matulad ka sa 3 babaeng ginamot ni Kuya Berting. Ano ang nangyari sa kanila? Kinulam sila dahil sa pagiging tsismosa. Baka naman nananakot ka lang. Yun ang pinuntahan namin Ako mismo nakasaksi sa paghihirap nila. Mabuti na lang, magaling si Kuya Berting. Ano naman bang ginawa sa kanila? Pinamaga ang uso nila, lumaylay ang dila. Maliban pa dun, namanas ang buong katawan nila. Lalo pa lumala ang kalagayan nila dahil nauna nang dinala sa ospital bago nagpatawag ng albularyo. Nakakatakot naman. Abay dapat lang na matakot ka. Paano kung sa inyo ni Laika mangyari yun? Hindi naman siguro dahil wala namang nababalitaan namang kukulam dito sa atin. Akala mo lang yun. Paano kung may kakilala ang taong galit sa inyo at ipakulam kayo? Nandyan naman ang kuya mo. Di magpapagamot kami sa kanya. Hindi sa lahat ng oras nariyan lang si Kuya Berting. Paano kung natapat na wala siya? Alam mo naman na lagi siyang umaalis. Tinamad na tuloy ako lumabas. Tama lang na pumirmi ka lang dito sa bahay. Oo na, hindi na nga aalis Maghapong hindi lumabas ng araw na yun si Ninang Alma. Nang i-chat ko kung bakit hindi siya pumunta sa tambayan namin, sagot lang niya. Marami siyang ginagawa na nagpataas naman ng kilay ko. Kilala ko kasi si Ninang Alma. Kahit may nakasalang pa siyang niluluto, handa niyang iwan yun para makipagtsismisan.
Sayang nga lang hindi na kami pwedeng tumambay sa harapan ng bahay nila. Minsan kasi nagalit si Ninong Elmer dahil ginagawa daw naming tambayan ng tapat nila. Malas daw yun ayon sa kanya. Araw yun ng linggo. Kapag ganung araw isinasama ni Ronald ang anak namin sa bahay ng mga magulang niya. Dati kasama ako pero mula nang tawagin akong tsismosa ng hipag kong teacher, hindi na ako tumuntong sa kanila. Hinintay ko lang na makaalis ang mag-ama bago ako nagpunta kay Ninang. Excited na kasi kung ikwento sa kanya ang nabalitaan ko. Hi, Ninong! Nandyan po ba si Ninang? Nandito ako sa kusina, Laika! Siguradong may dala ka na namang tsismis. Hoy, wala po ah. May itatanong lang po ako kay Ninang. Ay, tigilan mo nga ako, Laika. Hindi na ako naniniwala sa palusot mo. Makikipagkwentuhan lang po sana ako kay Ninang eh. Naiinip po kasi ako sa bahay eh. Ay, nasan ba mag-ama mo? Pumunta po sila sa bahay ng biyanan ko. Tuwing linggo po kasi nandun sila. Bakit hindi ka sumama? Matagal na po akong hindi pumupunta dun sa mga biyanan ko. Bakit nga? Nakaalitan mo ba ang mga biyanan mo? Di ba mababait naman ang mga yun? Hindi naman po sila, kundi yung hipag ko. Masyado ho kasing pabida eh. Ano bang hindi nyo pinagkasunduan ng hipag mo? Ano ba yung mga tanong mo kay Laika? Galit na galit ka sa pagiging tsismosa ko, pero ikaw din pala. Hindi naman ako nakikipagchismisan. Tinatanong ko lang naman itong inaanak natin. Di ba sabi mo aalis ka? Lumarga ka na nga ngayon. Oo na, maalis na ako. Ikaw talaga. Bihira na nga lang akong mapirmi dito sa bahay. Pinagtatabuyan mo pa. Ikaw itong may sabing may lakad kayo ni paring Joey eh. Hoy, sige na, alis na. Maiwan ko na kayo. Sige po, Ninong. Ingat po kayo. Saan po pupunta si Ninong? Nagpapasama si paring Joey na tignan yung jeep na nakitang ibinebenta sa marketplace. Ganun po ba? Babalik na siguro si Mang Joey sa pamamasada. Malamang. Ay oo nga pala, may bago kang balita. Nako, Ninang. Yun nga po yung dahilan kung bakit ako nandito. Bago kumalat ito sa lugar natin, kailangan kayo muna ang makaalam. Tungkol ba saan yang sasabihin mo? Tungkol po kay Kapitan at kay Rona. Ano ang tungkol sa kanila? Inuwi na po ni Kapitan si Rona sa bahay nila. Ano? Totoo ba yan? Ay, opo! Kitang-kita po ng dalawang mata ko. Sabi ko na sa inyo may relasyon ng dalawang yon. Todo dinay pa sila nung una Hinintay lang pala nila na lumaya si Sheila bago nagsama, ano? Hindi na natakot yung dalawa sa karma. Akala nila maganda ang ginagawa nila. Wala namang asawa si Rona, yung si Kapitan ng matindi. Inuwi pa niya talaga sa bahay nila ang kabit niya. Hindi na nahiya. Papasa ng anak niya si Rona. Sa susunod na eleksyon, hindi ko iboboto ang kapitan na yun. Ako din. Kahit pasabihing marami siyang naitulong sa pamilya namin. Sigurado nang wala nang boboto sa kanya. Oras na kumalat na sa kanila ni Rona. Pero ang galing mo ikaw ang unang nakaalam. Mula po kasi nung mapabalita na may relasyon sila, bantay sarado ko na talaga sila. Wala naman akong gagawin ngayon. Sigurado na mamaya pa uuwi ang ninong mo. Tara na muna sa tambayan natin. Sige po, Ninang. Nang maibalita na rin sa tropa ang tungkol kay na Kapitan at Rona. Ilang oras pa lang ang nakakalipas kalat na sa buong barangay namin ang tungkol kay Kapitan at Rona. Kahit mga tambay sa kanto, pinagpepiestahan ng balitang yun. Mabilis naman nakarating yun kay Kapitan. Pero dahil kung kani-kanino ng bibig galing ang kwento, hindi na niya matukoy kung sino ang nagpakalat. Pero may hinala na siya na baka kami ni Ninang ang may gawa nun.
May nakarating na hubang balita sa inyo? Maraming nakakarating sa akin. Alin ba doon? Pinapahanap daw ni Kapitan ang nagpapakalat ng chismis sa kanila ni Rona. Totoo ba yan? Opo, sabi nga nung kasambahin ni Kapitan, galit na galit daw yun eh. Bakit siya magagalit eh? Totoo naman nakabit niya si Rona. Ang ikinagagalit daw kasi ni Kapitan, may dagdag bawas na ang kwento. Aba, hindi na natin yun problema. Hindi ko naman dinagdagan ang kwento mo sa akin. Siguro yung mga marites dyan kung ano-ano pa ang idinagdag. Kaya nga po eh. Huwag kang kabahan. Hindi nila malalaman na sa'yo nag-umpisa ang chismis. Isang bahay lang po kasi ang pagitan ng bahay namin. Baka mamaya ako ang pag-inita nila. Gagawa-gawa kasi sila ng milagro, tapos magagalit kapag kumalat. Yun na nga eh. Huwag mo na nga silang problemahin pa. Basta, malinis ang konsensya natin, hindi tulad nila na buhay pa, sinusunog na ang kaluluwa sa impyerno dahil sa immoral nilang gawain. Tama po kayo, Ninang. Siya nga pala, pakisabi sa kapatid mo na kung pwede, siya na muna ang maglabada bukas. Payag po yun. Wala naman siyang gagawin bukas eh. Teka, sinabi niyo na ba kay Diday na hindi na kayo magpapalabas sa kanya? Hindi ko pa nga siya nakikita eh. Baka bukas, pupunta yun dito. Pauuwiin ko na lang siya. Pag uwi ko mamaya, sasabihan ko na yung kapatid ko. O, paano po, Ninang? Alis na ako ah. Susunduin ko pa kasi yung anak ko eh. Hindi kasi sasabay sa service dahil half day lang sila. Habang naghihintay ako ng tricycle, nakita ko si Diday. Ngumiti pa nga siya sa akin sabay bate. Tipid ng ngiti lang ang isinukli ko sa kanya. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na wag na siyang pupunta kay Ninang para maglaba. Pero nagbago ang isip ko. Kinabukasan maagang pumunta ang kapatid ko kay Ninang Alma. Yun kasi ang bilin ko at baka maunahan pa siya ni Diday. Nagtaka naman si Ninong kung bakit iba na ang naglalabas sa kanila. May sakit ba si Diday kaya iba na labandera natin? Pumunta siya kanina pero pinauwi ko na rin. Bakit naman? Mas gusto ko siyang maglabas sa atin at alam mo naman ang sitwasyon ng tao. May nalaman kasi akong ginagawa niya. Kaya pala, mas gusto niyang dalhin ng mga marurumi nating damit sa kanila dahil hindi niya ginagamit ng gusto ang sabon. Inaangkin niya. Sa ginagawa niya, hindi ko na tuloy gusto magpalabas sa kanya. Di ba nga ang dahilan niya sa atin para mabantayan niya ang mga anak niya? Pues, sinungaling ang babaeng yon. Nagkakaila pa nga siya kanina. Sino ba nagsabi sa iyo niyan? Di si Laika. Si Laika na naman. Nakita ba niya mismo? Ang layo kaya ng bahay ni Diday sa kanila. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Basta ayoko na magpalaba kay Diday. Ang bihira ka naman. Hindi ka na naawa sa tao. Kung hindi tayo niloloko, hindi siya mawawala ng trabaho. Sabihin na nga natin na inaangkin na niya ang natitirang sabon. Sana naisip mo na tulong na lang natin yun sa kanya. Ay nako, ayoko ng mga ganoong tao. Wala siyang asawa at 3 ang anak na kailangang buhayin. Inalisan mo ng pinagkakakitaan dahil lang sa sinabi ni Laika. Bakit para yatang pinagdududahan mo ang inaanak natin? Duda talaga ako dahil ang chismosa, kapatid ng sinungaling. Para mo na rin sinabing sinungaling ako. Akala ko pa naman, pagkatapos kong ikwento sa iyo nangyari sa 3 babaeng chismosa, magbabago ka na. Abay lalo kang lumala. Malabo naman kasing mangyari sa akin ang nangyari sa kanila, no? Sabi pala ng kapatid ko, kapag may masamang nangyari sa iyo, hindi ka niya gagamutin. Sinabi niya yun? Oo, kaya bahala ka. Sasagot pa sana si Ninang sa asawa pero mabilis na itong lumabas ng bahay nila. Bumakas naman sa kanya ang pag-aalala. Tuwing walang ginagawa, laging pinupuntahan ni Ninong Elmer ang kapatid niya. Sila kasi ang malapit sa isa't isa. Dahil ang iba nilang kapatid sa malayo na nakatira. Oh, wala ka bang pasada ngayon? Ay, isang biyahe lang ako ngayon. Hindi na ulit ako pumila.
Hindi ka naman pupunta rito ng walang dahilan eh. Nag-aaway ba kayo ni Alma? Kung hindi lang nakakahiya sa edad namin hihiwalayan ko na yan si Alma. Ngayon mo pa talaga naisip ang bagay na yan? Kung kailan mahigit na sa 30 taon ng pagsasama ninyo? Akala ko kasi kaya ko pa siyang tiisin. Nako, noon pa ganyan ang ugali niya. Dapat noon mo pa siya hiniwalayan. Hindi yung may mga apo na kayo. Akala ko nga magbabago siya kapag ikinuwento ko nangyari sa 3 babae. Aba, mas lalong lumala. Pati yung si Diday na labandera namin, pinalitan niya dahil lang sa sinabi ng inaanak naming si Laika. Malala na talaga ang pagkatsismosa ng asawa mo. Sana lang walang mangyari sa kanila ni Laika. Kahit ako nagdududa na silang nagpakalat ng tungkol sa kapitan natin Hindi na lang kasi manahimik ang mga bibig. Hindi ko naman kasi magagamot ang pagiging tsismosa ng dalawang yun eh. Parang gusto ko munang lumayo sa amin. Gusto mo bang dito muna sa bahay ko? Plano ko sa anak muna namin. Gusto ko rin kasi makasama ang mga apo ko. Kung sa tingin mo ang paglayo ang makakabuti sa'yo, gawin mo. Kaya naman ni Alam ang sarili niya eh. Mga halamang gamot ba yan? Oo, mabisa ito sa mga sakit dahil sa pabago-bagong panahon. Pwede mo ba akong bigyan? Dadaling ko sa anak ko. Oo ba? Bibigyan na rin kita ng langis. Kapag nga pala hindi ako nakadalaw sa iyo sa mga susunod na araw, ibig sabihin nun, pumunta muna ako sa anak ko. Hindi naman nagtaka si Ninang sa biglang pananahimik ng asawa niya. Inakala niyang baka pagod lang sa pamamasada. Minsan habang nasa bahay nila ako, nadatnan niya ako. Tumangulang naman siya sa akin bago pumasok ng bahay. Nakatambay kasi kami ni Ninang sa labas. Saan na nga ba tayo, Iha? Sa apo ho ni Aling Tere. Oo nga pala. Malakas talaga ang kutob ko na maaga siya mabubuntis. Puro lalaki ba naman ang mga kaibigan? Nakita ko nga po yung maglola na yun na galing health center Namumutla po si Alexa. Tinanong ko nga po sa kanila kung anong ginawa nila ron Aba, sabihan ba naman akong walang pakialam? Bastos din na matanda yun Kaya nga ano ang ituturo niya sa mga apo niya? Kung siya mismo ganun ang pag-uugali. Mayabang pa ka mo, porke nasa abroad lang ang anak at manugang. Tagalinis lang naman ang CR ang mga yun sa ibang bansa. Kailangan bang ipagyabang ang ganung trabaho? Kaya nga mabuti pa dito sa atin. Kahit mahirap ang buhay, kahit paano magkakasama ang pamilya. Ang importante, kumakain ng 3 beses sa isang araw. Paano? Ang taas din ng pangarap ng mag-asawang yon. Hindi na lang makontento dito sa atin. Tignan natin sa pag-uwi nila kung hindi pa napariwara ang mga anak nila. Hindi dapat nila unahin ang pera kaysa sa mga anak. May nakapagsabi nga po sa akin na hirap din utangan si Aling Tere. Akala mo daw hindi babayaran. Nasa itsura naman na hindi magpapautang. Lamunin nila ang pera nila. Kaya nga po ko, kahit siguro magdildil na lang ako ng asin, hindi ako lalapit sa mga yon. Bakit kailangan mo pang mangutang? Malaki naman ang sahod ng asawa mo may mga bayarin din po kasi kami. Tapos, nagbibigay pa po si Ronald sa mga magulang niya. Asawa mo lang bang nagbibigay? Paano ang iba niyang kapatid? Yung hipag ko lang po na dalaga pa. Paminsan-minsan nagbibigay. Pero yung ibang kapatid na may pamilya na rin, hindi po, kahit mas malaki ang sahod. Aba, lugi kayo mag-asawa? Ilang beses na nga po naming pinag-aawayan ni Ronald yun Pero sige pa rin ang bigay niya sa mga yun. Sabi ko nga, ipaubaya na lang sa hipag ko. Total, dalaga pa naman. Hindi nga sigurado kung makakapag-asawa pa yun Bakit mo naman nasabi na hindi na makakapag-asawa? Sa pagkakatanda ko may itsura naman yun. Maganda nga po. Ang sama naman ng ugali. Hindi ko nga yun makasundo Talaga? Kapag ganun nga siya, aayawan talaga siya ng lalaki. Sinabi niyo pa. 2 taon lang ang tanda ko sa kanya pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang boyfriend. Kaya pala hindi ka nawiwiling pumunta doon. Mas gusto ko pong tumambay dito sa inyo.
Mabuti nga pumunta ka dito. Hindi ako makapunta sa tambayan natin eh. Hindi ko alam kung bakit hindi na nagpupunta ang mga kaibigan natin doon. Para bang umiiwas sila? Hindi niyo pa ho ba alam? Nagagalit daw si Kapitan ngayon. Ang sabi nagbanta pa raw na ipapahuli ang makikita sa daan na nagchichismisan. Buti na lang pala hindi ako naglalalabas ano. Kahapon ko nga lang po nalaman yun eh. Alam pala ng tropa, hindi man lang tayo sinabihan. Makasarili talaga ang mga yun. Kapag ganyan ng ganyan sila, hindi ko na sila kakausapin. Makikipagplastikan lang naman din ako sa kanila eh. Hindi sila kawalan no. Lumabas na lang tayo kapag malamig na ang sitwasyon. Baka tayo pa kasi ang masita ni Kapitan. Lalo na po ako na ang lapit ng bahay ni Kapitan sa amin. Lingid pala sa amin ni Ninang Alma, naririnig kami ni Ninong Elmer. Napapailing na lang siya sa amin. Hindi alam ng ninang ko, balak na pala siyang iwan nito. Hapon na rin ako nakaalis sa bahay ni Ninang Alma. Doon na nga rin ako nakikain ng tanghalian at merienda. Pagdating ko sa amin, naglinis ako at yun na nadatnan ng asawa ko. Akala niya buong hapon ako nag-asikaso sa bahay. Nang mga oras na yun, lumabas ng kwarto si Ninong Elmer. Dala ang maliit na bag na pinaglagyan ng damit. Nagtataka naman si Ninang Alma pero may kaba rin sa dibdib niya. Saan ka pupunta? Doon na muna ako sa anak natin. Kay Alwin ba? O may problema ba ang anak natin kaya pupunta ka doon? Bakit hindi mo ako sinabihan? Walang problema ang anak natin. Doon muna ako pansamantala. Alam na rin naman niya na pupunta ako ron. Wala naman palang emergency. Bakit ka aalis? Hindi pa ba malinaw ang dahilan? Nagsasawa na ako sa ugali mo. Para ako si Ramplanga na paulit-ulit na lang sa pagsasabi sa'yo. Wala naman akong ginagawa Kita mo nga na lagi lang ako nandito sa bahay. Dahil natatakot ka na masita ni Kapitan. Alam mo bang kinausap niya ako? Ha? Hindi lang siya. Pati na rin yung mga sinisiraan niyo ni Laika. Ako na lang ang nahihiya sa ginagawa niyo eh. Pinapansin mo pa kasi sila Wala lang magawa ang mga yun. Alam mo ba, pati ako iniiwasan na ng mga kapwa driver ko. Ayaw nila akong kakwentuhan. Dahil natatakot sila na baka daw machismis ko sa'yo. Pati ako na nananahimik, nadadamay dahil sa mga pinaggagawa mo. Hindi ko na kayang tiisin ang kahihiyan na binibigay mo sa akin. Mas nakakahiya naman yata na sa tanda mong yan, lalayas ka pa ng bahay. Para ka namang bata niyan Gusto ko muna mapag-isa. Bahala ka na kung ipagkakalat mo ang dahilan ng pag-alis ko. Baka naman kasi namimiss mo lang ang mga apo natin, kaya gusto mong pumunta doon. Nagdadahilan ka lang sa akin Papuntahin mo na lang sila dito. Sa tingin mo kaya gugustuhin pa ng mga anak natin na umuwi dito pagkatapos mong siraan at ichismis ang mga manugang natin? Grabe naman sila. Ang tagal na nun. Hindi pa rin ba nila nakakalimutan? Parang sugat lang ang ginawa mo. Naghihilom pero nananatili yung peklat. Nakikiusap naman ako sa'yo, Elmer. Huwag ka na umalis. Baka sa pag-alis ko makapag-isip ka ng mga maling ginawa mo sa kapwa natin. Bukod tanging ikaw lang naman ang ganyan. Bakit ang asawa ni Laika, hindi naman siya iniiwan kahit chismosa din siya? Mas malala pa nga siya Malamang napupuno na rin yun. Inaalala lang siguro ang anak nila lalo na bata pa. Elmer, teka lang naman. Mag-usap muna tayo. Ang gusto ko, magbago ka na. Yan na lang lagi ang sinasabi mo. Akala mo naman ang sama-sama ako na. Sige, umalis ka na. Doon ka na sa mga anak mo. Magsama-sama kayo. Para din naman sa iyo ang sinasabi ko. Hindi mo kailangan masamain. Para sabihin ko sa'yo hindi na ako magbabago dahil ganito na ako nung makilala mo. Mula ngayon, wala na rin akong pakialam sa'yo. Hoy sige, sinabi mo yan Wag mo na akong tatawagan kapag may pinasok ka na namang gulo. Hindi ko na kailangan ng tulong mo. Kaya ko ang sarili ko. Sige na, umalis ka na.
Pinagtulakan pa ni Ninang Alma ang asawa hanggang makalabas ng bahay nila. Dahil malakas ang boses niya, narinig din ng mga kapitbahay ang pag-aaway nila. Nang mga sumunod na araw, nakakatambay na ulit kami sa labas. Ang pinagpiyastahan naman namin ay ang apo ni Aling Tere. Hindi namin alam na ang ginagawa namin magdudulot ng trahedya sa dalagita. Kaya po pala hindi na kayo ganun kabisi nitong mga huling araw. Wala pala si Ninong. Kailan pa po siya umalis? Mag-iisang linggo na rin. Ang tagal na rin po pala. Oo, hindi man lang nga tumatawag eh. Si Ninong talaga. Kung kailan tumanda tsaka natutong maglayas. Akala naman niya susuyuin ko siya. Bahala siya sa buhay niya. Hayaan nyo na lang po siya. Uuwi din yun dito. Hindi naman kayo matitiis nun eh. Kahit hindi na siya umuwi, ayos lang naman sa akin. Sigurado ho ba kayo dyan, Ninang? Napapagod na rin kasi akong intindihin ang ugali niya. Ang mga anak ko naman, kinukonsinti pa ang ginagawang paglalayas ng kanilang ama. Baka naman ho imbes na pagbatiin kayong mag-asawa, sinusulsulan pa nila ang ama na wag nang umuwi dito. Malamang nga, lagi pa naman silang kampi sa ama nila. Hayaan nyo, lagi ko na lang po kayong dadalawin dito kapag may oras ako. Oo, di kaya kayo naman ang dumalaw sa bahay. Oo ba? Gusto ko rin makapasyal banda sa inyo. Maiba nga po pala ako. Nakausap niyo po ba si Diday? Hindi na, wala nang manggaling dito. Balita ko po, wala na sila ron sa tinutuluyan nilang kubo. Nasaan daw kaya? Sabi, umuupa na raw ng bahay ngayon. Ang alam ko lang naman na paupahan dito yung kay namang Marcel. Mahal ang paupahan ni Marcel. Paano sila makakaupa doon? Wala na nga siyang trabaho Minsan nga po, puntahan natin. Tingnan natin kung totoo ba. Kung gusto mo, ngayon na natin puntahan. Wala naman akong gagawin Sige ho, wala rin naman akong gagawin sa amin Kahit tirik ang araw, lumabas pa rin kami ni Ninang Alma. Nasa 10 minuto rin kung lalakarin namin ang paupahan ni Mang Marcel. Sumakay na lang kami dahil siguradong hindi tatagal sa lakaran si Ninang. Pagdating sa 4 na pinto ng apartment ni Mang Marcel, sakto namang palabas ng gate si Diday. Kasama ang 3 anak at isang lalaking matangkad. Kulang na lang lumuwa ang mga mata namin ni Ninang sa nakita. Umuwi na rin kami ni Ninang Alma sa kanila at hindi pa rin makapaniwala sa nasaksihan namin. Kaya pala nakalipat si Diday ng ibang bahay dahil may afam na siya. Ang swerte naman niya. Saan kaya niya yun nakilala? Marami namang dating site ngayon Baka doon. Sinong mag-aakala na sa itsura niyang yun makakabingwit siya ng afam? Iniwan nga siya ng asawa niya para sa ibang babae. Kung may afam na siya, dapat siguro umalis na siya dito sa lugar natin. Aba, parang nang-iinggit pa siya sa ginagawa niya. Siguro, Ninang, gusto niyang ipamukha sa inyo yun dahil hindi niyo na siya kinuhang labandera niyo. Napakawalang utang na loob naman niya kapag ganun. Wala nga talaga. Hindi ba niya naiisip na dahil sa inyo, kaya niya napapakain ang mga anak niya noon? Kung ayaw niyang tumanaw ng utang na loob, di wag. Bahala nang nasa taas sa kanya Basta ako, nakatulong ako sa kanya. Sayang, hindi niya tayo nakita kanina. Mukhang nagmamadali sila Siguro, mamamasya lang mga yun. Mabuti na rin yun. Siguradong hindi na tayo papansinin nun. Mapahiya lang tayo. Kapag hindi kayo pinansin, ipaalala niyo sa kanya na kung hindi dahil sa inyo, gutom na ang inabot niya at ng mga anak niya. Sige, sa susunod puntahan ulit natin siya. Gusto ko rin makita ang loob ng inuupahan niya at syempre, makilala na rin ang afam niya. Totoo nga talaga ang kasabihan no? Na afam ang hahango sa'yo sa kahirapan. Buti kung seryoso na talaga yun sa kanya. Sa bagay nga po, baka dito lang sila may relasyon. Pag alis nung lalaki, putulin na niya ang komunikasyon niya kay Diday. Kung mangyari yan, kinarma patuloy siya.
Anong ingay yun? Ha? Parang may nagkakagulo eh. Baka may rumble na naman. Huwag ka na munang lalabas. Mahirap na, baka madamay ka pa. Dapat, yan ang pinagtutuunan ng pansin ni Kapitan. Hindi yung mga tsismosa dito sa atin. Wala namang silbi ang kapitan natin. Puro yung kabit lang ang iniintindi niya. Oo nga po eh. Natatanaw mo ba riyan sa bintana ang nangyayari? Hindi ho eh. Parang banda kay na Aling Tere. Baka yung naniligaw sa apo niya yung nagrambulan. Malalaman din po natin yan. Imposible na hindi kakalat yan. Ang dami pa namang tsismosa banda sa kanila. Habang nakatingin ako sa direksyon kung saan ang bahay ni na Aling Tere, may kabakong naramdaman na hindi ko maipaliwanag. Bigla rin ako nawalan ng ganang makipagkwentuhan kay Ninang Alma. Ilang sandali pa nagpaalam na akong uuwi. Pagdating sa amin, ang bigat pa rin ng pakiramdam ko. Nakaramdam din ako ng inis dahil ginabi na naman ng asawa ko. Ang dahilan niya, overtime na naman. Kinabukasan kaalis lang ng service ng anak ko nang dumating si Ninang Alma. Laika, alam mo na ang nangyari? Hindi ko pa po alam. Pasok muna kayo. Dito tayo mag-usap. Gusto niyo ba ng tubig? Nanginginig kayo eh. Hindi na, Iha. Salamat na lang. Sa itsura niyo, parang hindi maganda ang sasabihin niyo. Kinakabahan din tuloy ako. Hindi talaga maganda ang sasabihin ko sa'yo, Iha. Kanina, hindi pa nga ako nakakainom ng kape. Sumugod na sa bahay si Aling Tere. Galit na galit siya. Bakit naman ho? Akong sinisisi niya kung bakit nag-aagaw buhay ang apo niya. Uminom daw yun ng lason dahil hindi nakayanan ng kumakalat na chismis. Bakit po kayo ang sinisisi niya? Ang dami kayang chismosa sa compound nila. Tayo ang sinisisi niya. May iniwan daw na sulat ang apo at nandun ang pangalan natin. Sumama daw ang loob nito dahil ipinagkakalat daw natin na buntis siya at hindi alam kung sino ang ama. Di ba totoo naman po? Nakita ko pa siyang galing sa health center eh. Hindi daw totoo yun. At kaya daw yung patunayan ni Aling Tere. Bakit kasi hindi niya gabayan ng maayos ang apo niya? At tayo ngayon ang sinisisi niya? Sana naman maging maayos ang lagay ng apo niya. Huwag po kayong matakot. Pwede niyo nga siyang ireklamo dahil sa panggugulo sa inyo eh. Hindi tamang basta na lang siyang papasok sa bahay niyo. Naunahan kasi ako ng nervyos kanina eh. Kung gusto niyo po, sasamahan ko kayo sa barangay para magreklamo. Aba, kahit matanda siya, hindi ko siya uurungan. Tsaka na siguro kapag nakalabasan ng ospital ang apo niya. Siya nga pala, nandito pa ba ang asawa mo? Kanina pa po siya nakaalis. Nauuna po siyang pumasok kaysa sa anak namin dahil malayo ang trabaho. Pwede bang dumito muna ako, ha? Oo naman po, Ninang. Kapag ganito, naaalala kong ninong mo. Siya kasi ang nagpapakalma sa akin. Siya din ang humaharap sa mga nakakagalit ko. Mabuti pa po si Ninong. Ganun ang ginagawa. Ang asawa ko naman po, galit pa sa akin kapag napapaaway ako. Kasalanan ko naman daw. Minsan, napapatanong na lang ako kung kailan niya ako kakampihan eh. Parang gusto ko na nga lang ibaba ang pride ko eh. Gusto ko nang tawagan si Elmer para umuwi na sa bahay namin. Ninang, hindi niyo po ba naiisip na kaya umalis si Ninong? Dahil may iba siyang babae? Jesus Mariosep ka! Huwag mo mang gawa ng istorya ang asawa ko, ha? Hindi niya magagawang mambabae. Malay mo naman, Ninang. Ang babaw naman kasi ng dahilan niya eh. Ang tagal niyo nang nagsasama, ngayon pa siya lumayas. Hindi nga niya yan gagawin. Baka asawa mo pa ang posibleng gumawa nun ano. Ay, malabo ho yan. Mahal na mahal ako ng asawa ko at hindi niya kami iiwan ng anak niya. Mahal na mahal din ako ng asawa ko. Pero nagawa niya po kayong iwan. Kinakalaban mo ba ako, halay ka? Hindi po, Ninang. Huwag naman kayong magalit. Ay, makauwi na nga. Minsan na nga lang ako pumunta dito, ganyang pang maririnig ko sa'yo. Teka lang po, Ninang. Huwag muna kayong umalis. Baka mamaya sumugod ulit sa inyo si Aling Tere. Wala pa naman kayong kasama. Oh, sige na nga. Tignan mo na lang sa GC natin kung ano ang balita sa apo ni Aling Tere.
Sa pagmamadali ko kasi nakalimutan kong cellphone ko. Sige po, kukunin ko lang yung cellphone ko. Hi Elmer, sana naman umuwi ka na sa bahay natin. Ninang! Ano? May chat ba tungkol sa apo ni Aling Tere? Ano po, Ninang? Wala na raw si Alexa. Patay na ang apo ni Aling Tere. Ano? Sabi raw po hindi na kinaya nung dalagita. Titindi lalong galit sa atin ni Aling Tere. Sigurado po yun. Kapag nalaman pa to ng asawa ko, sigurado na magagalit siya sa akin. Bakit naman kasi napakahina ng loob ng batang yun? Bakit siya nagpatalo sa problema? Pati tuloy tayo nadamay. Maghapon akong hindi mapakali at wala ring ganang kumain. Umuwi na rin agad si Ninang kahit anong pigil ko sa kanya. Sa GC na lang kami nakakabalita sa nangyayari. 2 araw akong hindi lumalabas ng bahay namin, ganun din daw si Ninang Alma. Sa chat na lang kami nagkakausap. Binanggit din niya na sa araw na yon uuwi si Ninong Elmer. Mabuti naman umuwi ka na. Kanina pa kasi kita hinihintay Dumaan pa kasi ako sa burol ng apo ni Aling Tere. Gusto ko sanang pumunta rin doon, kaya lang baka galit pa si Aling Tere. Huwag ka na nga lang pumunta. Dumating na rin kasi ang anak at manugang niya. Baka magkagulo lang dun. Kung ganun, galit pa nga sa akin ang matandang yun. Hindi lang sila, pati magulang ng dalagita. Wala naman kaming kasalanan ni Laika Pero kayo ang pasimuno ng pagkakalat ng tsismis. Pati ba naman bata hindi nyo na pinatawad? Anong laban nila sa matatabil ninyong dila? Hindi naman namin alam na gagawin niya yun Iba na mga kabataan ngayon. Mas mahina ang loob nila kumpara sa mga kabataan noon. Huwag na nga nating pag-usapan ng bagay na yan. Kumusta na pala sina Aluin at ang mga apo ko? Ayun, ayos lang naman sila. Sabi nga ng anak mo, bakit hindi na lang tayo sa kanila tumira para malayo sa mga tao rito? Naku, nakarating na ako sa kanila. Boring sa lugar nila at siguradong mag-aalaga lang ako ng mga anak nila. Idagdag mo pang mga apo natin sa iba nating anak. Malapit pa naman ang bahay nila doon. Wala namang masama ron, kaysa dito ka nagkakalat ng lagim. Tignan mo tuloy yan nangyari. Ayoko din na maging pabigat sa kanila. Namamasada naman ako, kaya hindi tayo magiging pabigat sa kanila. Yun din ang gusto ng mga anak mo. Mahirap yung nasa ibang bahay tayo. Hindi ako makakakilos ayon sa gusto ko. Binanggit ko yan sa anak natin. May malapit pa daw na lupa sa likod ng bahay nila. Pwede daw nila tayong paggawaan ng maliit na bahay doon. Pag-iisipan ko muna. Mahirap iwan ang bahay na to Mahirap iwan ang bahay na ito o yung mga kaibigan mong tsismosa? Pareho. Kaya lang ako umuwi para samahan ka. Bala ko rin bumalik doon. Magtapat ka nga sa akin, Elmer. Sigurado ka bang sa bahay ng anak natin ikaw umuuwi? Saan pa ba? Huwag mo sabihin pinagdududahan mo ko, ha? Baka lang kasi may iba kang babae. Pambihira ka talaga. Yan pa talaga naisip mo? Kung nagdududa ka sa akin, tawagan mo anak mo. Tatawagan ko talaga ang anak natin mamaya. Diyan ka na nga. Gusto ko munang magpahinga. Kararating ko lang problema na agad na sumalubong sa akin. Sa GC na lang kami nakikibalita sa mga ganap sa lugar namin. Kahit pala ang mga kaibigan namin hindi rin lumalabas sa kanilang mga bahay dahil takot mapag-initan. Sila rin nagbalita na ipapakremate na sa araw na yun ng labi ng dalagita. Yun daw kasi ang gusto ng mga magulang. Nang hindi na ako makatiis, pinuntahan ko na sa kanila si Ninang Alma. Tuwang-tuwa naman siya nang makita ko. Salamat naman at dinalaw mo ko dito. Para na ako mababaliw sa bahay na ito. Ako nga rin po Araw-araw pa akong inaaway ni Ronald. Gusto nga niyang umuwi silang mag-ama sa kanila Sinabihan pa ako na masama raw akong impluensya sa anak namin. Mabuti hindi natuloy. Nagmakaawa lang talaga ako sa kanya.
at nangako na magbabago na. Pero hanggang ngayon, inaaway pa rin niya ako. Wala ring kwenta ang asawa mo no? Nakakainis naman kasi yung mga chismosa na nagparating pa sa kanya eh. Malalaman talaga niya dahil nasa iisang lugar tayo. Ang ibig ko pong sabihin, yung sulat ni Alexa, na tayo ang sinisisi niya sa nangyari sa kanya. Sino kaya nagsabi sa kanya nun? Hindi ko nga po alam eh. Makakalimutan naman yun ni Ronald. Basta lambingin mo lang at asikasuhin. Ganun naman po ang ginagawa ko. Pero masungit pa rin siya sa akin. Iniisip ko nga po na baka nasusulsulan ng pamilya niya eh. Lalo na ng kapatid niya. Dapat kasi sumasama ka sa asawa mo at anak sa kanila. Plano ko nga po na sumama sa linggo sa kanila. Pagtiisan mo na lang ang ugali ng hipag mo. Wala ka namang magagawa dahil kapatid siya ng asawa mo. Yun na nga po eh. Pagkakaayos din kayo. Katulad na nangyari kay Alexa. Makakalimutan din nila ang nangyari sa kanya. Lalo na wala naman puntod na dadalawin. Bakit kaya nila ipinakremate, no? Siguro kasi ayaw ng sementeryo natin dito. Namimili pa sila. Iba na talaga kapag nakapag-abroad. Pati paglilibing gusto, sosyal na rin. Oo nga Sila lang yata ang namatayan dito na hindi nagpalibing Oh, teka lang Ninang. Bakit po kayo natulala dyan? Sino po ang tinitingnan nyo sa labas ng bintana? Meron kasing babaeng nakabelo na itim na nakatingin dito Tapos nung mapansin na nakatingin ako, umalis na. Nakilala nyo po ba? Hindi Ngayon ko lang siya nakita dito sa lugar natin. Baka naman po dayo lang. Ang dami na kasing bagong mukha dito sa atin Kaya nga siguro nauso ang rambulan. Lagi pa rin masungit si Ronald sa akin. Pero pinagpapasensyahan ko na lang siya. Hanggang dumating ang araw ng linggo. Maaga kong gumayak nun dahil plano ko nga sumama sa kanila sa bahay ng biyanan ko. Nakahanda na ang lahat ng mga dadalhin nang tanungin ako ni Ronald kung saan ako pupunta. Sasama ka sa amin ng anak mo? Oo. Di ba lagi mo akong niyayaya sa inyo? Lagi din ka mo akong hinahanap ng mga magulang mo. Sandali na lang ako. Malapit na akong matapos mag-ayos. Laika, hindi ka pwedeng sumama sa amin. Ha? Bakit naman? Pagkatapos ng ginawa mo, may mukha ka pa bang iharap sa pamilya ko? Lalo na sa kapatid ko? Hindi kita maintindihan. Mabuti pang huwag ka muna magpakita kay Leia. Bakit nga? Estudyante lang naman niya ang apo ni Aling Tere. Malapit siya sa dalagitang yan. Lahat ng hinanakit siya sa inyo ni Ninang Alma, sinasabi niya sa kapatid ko. Si Leia pala ang nagsabi sa'yo. Kaya ganyan na lang ang galit mo sa akin. Sana naman matuto ka na ng leksyon sa nangyari. Huwag mo nang hintayin na may isa pang maging biktima ang pagiging tsismosa mo. Tayo na, Leslie. Teka Ronald, huwag muna kayong umalis. Sinabi ko na sa'yo na hindi ka pwedeng sumama. Pumayag ka nang sumama ako. Magpapaliwanag ako sa kapatid mo. Huwag na muna ngayon. Hanggang masama pa rin ang loob niya. Kahit kasi siya, biktima ng pagiging tsismosa mo. Sabi ko naman sa'yo, magbabago na ako Huwag mo lang sabihin. Gawin mo. Tayo na anak. Dalhin mo na tong bag mo. Grabe talagang perwisyong ginawa sa akin ng dalagitang yun. Sumilip ako sa may bintana, tinanaw na lang ang pag-alis ng mag-ama ko sakay ng motor. Ilang sandali muna ang pinalipas ko bago ako lumabas ng bahay namin. Hindi na nga ako nagpalit ng damit. Pupuntahan ko na lang si Ninang Alma. Siya lang kasi ang pwede kong pagsabihan ng nararamdaman ko. Hindi ko rin kasi maaasahan ng mga kapatid ko. Dahil kahit sila akong sinisisi sa pagkamatay ng apo ni Aling Tere. Malapit na ako sa bahay ni Ninang Alma nang maramdaman ko na parang merong sumusunod sa akin. Bigla akong lumingon.
Sa di kalayuan, isang matandang babae na nakabelong itim ang nakatitig sa akin. Hindi ko matagalan ng matiim na titig niya sa akin. Kaya agad na ako nagmadali sa paglalakad hanggang makarating na ako sa bahay ni Nina. Oh, Laika, saan ka galing at hingal na hingal ka? Galing po ako sa bahay. Nung malapit na po ako rito, tumakbo ko. Natakot kasi ako sa matandang babaeng nakita ko eh. Nakakatakot kasi siyang tumingin. Sinong matanda? Hindi ko po kilala eh. Ay, bakit ka nga pala nandito? Di ba linggo ngayon? Akala ko sasama ka sa asawa mo sa kanila. Hindi po ako pinasama ng asawa ko. Ha? O bakit naman? Yun po palang apo ni Aling Tere. Estudyante ng hipag ko. Nagkikwento sa kanya yung dalagita at nabanggit niya tayo kay Leia. Mukhang hindi lang po kapatid niya ang galit sa akin, pati mga magulang niya. Ang malas mo naman. Sadya talagang maliit ang mundo. Sino mag-aakala na estudyante pa lang hipag mong apo ni Aling Tere? Hindi ko po alam kung magkakaayos pa kami ni Ronald. Baka nga sinusulsulan na siya ng pamilya niya na hiwalayan na ako eh. Kung mahal ka ni Ronald, hindi siya makikinig sa pamilya niya. Hindi ko po maiwasan na matakot. Baka nga kasi iwan niya ako. Huwag ka nga mag-isip na kung ano-ano riyan. Magkwentuhan na lang tayo ng mga bagong ganap. Wala po akong bagong balita eh. Ganon din nga ako eh. Tahimik din sa GC. Bigla na namang nanahimik ang mga kaibigan natin. Baka po wala rin silang balita. Siguro nga. Nandito po ba si Ninong ngayon? Nandyan po kasi yung jeep niya eh. Hindi siya namasada. Pinuntahan niya ang kapatid niya. Masama raw kasi ang pakiramdam. Sumasama rin pala ang pakiramdam ng isang albularyo. Oo naman. Sa kanya kasi napupunta ang sakit ng mga ginagamot niya eh. Dati nga, akala namin mamamatay na siya dahil namaga ang buong katawan niya. Akala ko, hindi na sila tinatablan ng kahit anong sakit. Tao lang naman din kasi siya tulad natin. Ang kaibahan lang, may kakayanan silang manggamot. Ano po kaya ang nangyari kay Mang Berting? Malalaman ko kapag dumating si Elmer. Halika muna sa kusina, may niluto akong ginatan. Kumain na lang tayo. Tuluyan na ring nawaglit sa isip ko ang nakita kong matandang babae. Paminsan-minsan naman naiisip ko ang mag-ama ko. Dahil abala ko sa pakikipag-usap, hindi ko na malayang nag-chat pala ang asawa ko na hindi sila makakauwi ng araw na yon. Nang mga oras na yon, labis naman ang pag-aalala ni Ninong Elmer sa kapatid niya. Nakakapaso kasi ang init nito. Basang-basa na rin ito ng pawis. Mabuti pa kuya, sa bahay ka na lang. Hindi ako maaaring umalis sa lugar na ito. Lalo ako manghihina. Hindi pangkaraniwan ang sakit mo. May hindi ba natin kauri ang nagpapahirap sa'yo? Katulad din natin siyang tao. Pero may kaalaman sa karunungang itim. Ibig mo sabihin, mangkukulam? Nararamdaman ko na nasa malapit lamang siya. Hindi ba siya ang mangkukulam na nakalaban mo sa kabilang bayan? Yung kumulam dun sa 3 babae? Sana nga. Nagtataka ako kung anong ginagawa niya rito. Posible kaya na meron siyang kukulamin dito sa lugar natin? Maaaring may lumapit na naman sa kanya para humingi ng tulong kung paano makakapaghigante. Bigla tuloy akong kinabahan. Iniisip mo ba ang asawa mo? Oo. Baka sa galit ng pamilya ni Aling Tere, maisipan nilang gumante. Pakiramdaman mo lang kung may kakaiba sa ikinikilos ni Alma. Ipaalam mo kagad sa akin. Ang tigas kasi ng ulo niya eh. Nakakapagod na rin na lagi siyang pinagsasabihan. Ayaw naman niyang umalis kami rito. Kahit saan kayo lumipat, kung ganun pa rin ang ugali niya, gulo pa rin ang dadalhin niya. Oo nga. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Biglang pumikit si Mang Berting. Inakala ni Ninong na nakatulog ang kapatid niya. Tumayo muna siya nang mapansin na bukas pala ang bintana.
Lumapit siya at akma na sanang isasara nang makita ang isang matandang babae na nakaitim na belo. Matiim ang pagkakatitig nito sa kanya. Nilingon niya ang kapatid na nakapikit pa rin. Nang ibalik niya ang paningin sa matandang babae, wala na to sa kinatatayuan niya. Saan siya nagpunta? Nasa paligid lamang siya. Akala ko tulog ka. Nakapikit lang ako. Siya ba ang tinutukoy mo? Oo. Paano kung bigla siyang pumasok dito? Wala kang laban. Hindi niya magagawang lumapit kahit sa bakuran ko. Pag-uwi ko sa bahay, saka ko nabasa ang chat sa akin ni Ronald. Sinasabi niyang hindi muna sila makakauwing mag-ama. Tsaka na lang daw siya uuwi kapag nagbago na ako. Makailang ulit ko din siyang tinawagan pero hindi siya sumasagot. Buong gabi tuloy akong walang tulog sa kakaisip at kakaiyak. Kinabukasan pumunta ulit ako kay Ninang. Siya na talaga ang naging sumbungan ko kaysa sa sarili kong pamilya. Ano nangyari sa'yo? Bakit magang mga mata mo? Ninang! Si Ronald po! Tuluyan na niya akong iniwan! Ano? Sigurado ka ba dyan? Opo! Tinaan lang niya sa chat. Hindi man lang umuwi para sabihin sa akin ang harapan. Alam niya kasi na hindi ka papayag. Bala ko pong puntahan sila ngayon sa kanila. Gusto sana kitang samahan, kaya lang inaatake na naman ako ng rayuma. Ayos lang, Ninang. Kaya ko naman po eh. Basta, kahit ano pang maging desisyon ng asawa mo, maging handa ka lang. Oo naman po. Pero sana, maging maayos pa rin ang pagsasama namin. Wala rin naman kasing paninindigan ng asawa mo eh. Dapat kayo ng pamilya niya ang prioridad. Baka po kasi nasusulsulan ng kapatid dahil nga galit sa akin. Sigurado na hindi ka pa kumakain. Sabayan mo na ako sa pag-aalmusal. Wala po akong gana, Ninang. Pilitin mo kumain. Hindi pwedeng walang laman ng sikmura na pupunta doon. Paano kung mahilo ka? Sige na nga po. Ako nga wala rin tulog kagabi. Hindi kasi umuwi si Elmer. Hindi po kaya lumala ang lagay ng kapatid niya. Binilinan ko naman siya na tawagan ako kapag may emergency. Baka hindi lang niya maiwan. Siguro nga po. Sige na, kumain ka na. Salamat po, Ninang dito sa libreng almusal. Kanina pala dumaan dito si Luz. Nakaalis na raw pala ang anak at manugang ni Aling Tere. Plano na rin umalis nilang maglolola dyan. Bakit naman po? Pagkatapos daw kasi na nangyari, hindi na nila kayang tumira pa sa bahay nila. Siguro balak na rin ipagbili. Mabuti pa nga na ganun na lang ang gawin nila para madaling nakalimutan ng mga tao ang nangyari. Oo nga, dahil hindi lang ikaw ang inaaway ng asawa, kundi ako rin. Inaaway ako ng asawa ko. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam na ako kay Ninang Alma na aalis na. Habang naghihintay ako ng tricycle papuntang kanto kung saan naman ako sasakay ng jeep, sa di kalayuan nakita ko naman na matandang babae. Hindi malinaw ang mukha niya, pero sigurado akong sakin siya nakatingin. Mabuti na lang may humintong tricycle sa tapat ko. Pagdating sa bahay ng mga biyanan ko, hinarap naman ako ni Ronald. Maayos naman na naging pag-uusap namin. Pero hindi siya pumayag na bumalik sa bahay. Wala akong nagawa kundi umayon na lang. Nagbanta din kasi siya na kapag pinilit kong kunin ang anak namin, hindi niya kami susuportahan. Paalis na ako noon nang makita ko ang hipag ko. Matalim ang titig niya sa akin. Nagbaba na lang ako ng tingin.
Umuwi na lang ako sa bahay namin at doon nagmukmok. Kumusta si Kuya Berting? Maayos na ang lagay niya nung umalis ako. Ay mabuti naman kung ganun. Kumusta ka naman dito habang wala ako? Ayos naman. Para na rin ako may kasama dahil laging nandito si Laika. Kakaawa nga eh. Bakit naman? Kasi iniwan na siya ni Ronald. Dahil ba sa nangyari sa apo ni Aling Tere? Oo, ang babaw naman ang dahilan ni Ronald. Tingin ko may ibang babae yun. Kung ako sa'yo, pabayaan mo na lang sila na umayos ng problema nila. Makakagulo ka lang. Naging ninang at ninong pa nila tayo sa kasal kung hindi man lang din natin sila matutulungan. Napayuhan mo na rin naman si Laika. Tama na yun. Paano kung tama nga ako na ibang babae ang dahilan ni Ronald? Wala ka naman prueba na may ibang babae nga yung tao. Pag-aawayin mo lang sila lalo eh. O sige, hindi na ako makikialam pa. Bakit nga pala hindi mo isinama dito ang kapatid mo? Kinukumbinsin ko nga na dumito na muna. Kaso ayaw naman. Ang layo naman kasi ng bahay niya kung papunta-punta ka sa kanya. Ayos na naman ang lagay niya eh. At saka may kailangan din kasi siyang gawin. Bakit naman kasi hindi siya nag-asawa? Di sana may nag-aasikaso sa kanya. Wala na tayong magagawa pa. Yun na rin siguro nakatadhana sa kanya. Sa bagay nga. Tsaka buong panahon na lang niya iginugol sa panggagamot niya. Ay, siya nga pala. Wala ka ba nararamdaman na kakaiba sa katawan mo? Gaya naman ng ano? Kung may masakit ba? Nakakatulog ka ba ng mahimbing? Hindi lang ako gaanong nakatulog nung wala ka. Hinihintay kasi kitang umuwi eh. Maliban doon, inaatake na naman ang rayuma ko. Pero meron naman akong langis dyan na pamahid. Bakit mo naman naitanong? Ay, mabuti naman wala. Basta magsabi ka lang kung may nararamdaman kang kakaiba. Bakit nga kasi? Basta, para din sa kapakanan mo sinasabi ko. Ewan. Masyado ka talagang malihim. Mula nang manggaling ako sa bahay ng mga biyanan ko, lagi na lang akong tulala. Nawalan na ako ng ganang lumabas. May mga pagkakataon na habang naglilinis ako o kaya habang kumakain, napapaiyak na lang ako. Lumabas lang ako nang makita na wala na ni isang itlog sa lagayan. Bumili na ako ng 10 para hindi na ako palabas-labas ng bahay. Pabalik na ako nang makasalubong ko ang matandang babaeng nakabelong itim. Napatakbo na lang ako sa matinding takot. Sino ba kasi ang matandang yun? Bakit niya ako sinusundan? Naku, hindi ko yata kayang matulog mag-isa dito mamayang gabi. Sa bahay ng kapatid ko ako nakitulog ng gabing yun. Ikinuwento ko rin yung tungkol sa matandang babae na ilang beses ko nang nakita. Hindi naman nila sineryoso yun. Sabi lang nila dun muna ako sa kanila hanggat gusto ko. Ganun na nga ang ginawa ko. Tuwing sasapit ang gabi sa kanila ako nakikitulog. Hindi pa rin naman nawawala ang pakikipagtsismisan ko. Yun nga lang sa mga kapatid ko na lang. Bihira na rin kami mag-usap sa chat ni Ninang Alma. Tahimik din naman ang GC namin. Sino na naman ang kahuntahan mo sa labas? Si Melba lang naman at yung bagong salta dito sa atin. Nakipagkilala lang naman kami eh. Kinakaibigan nyo tapos pagchichismisan nyo rin naman. Ano na naman ba ang problema mo ha? Bakit ba lagi na lang mainit ang ulo mo? Ay, hindi ka kasi nakikinig. Di ba sinabi ko naman sa'yo, huwag ka munang lalabas ng bahay. Anong gusto mo? Buruhin ko dito sa bahay ang sarili ko? Ayaw mo naman kasing makinig sa akin na doon muna tayo sa bahay ng anak natin. Ayoko nga doon. Huwag mo ipilit yung gusto mo. Hindi mo ba namimiss ang mga anak natin at mga apo? Namimiss, syempre. Pero dapat sila ang pumunta dito at hindi yung tayo ang dadalaw sa kanila. Alam mo naman na may trabaho ang mga anak natin. Pwede naman sila maglaan ng oras ah. Ayaw lang talaga nila. Kapag nainis ako, iiwan na naman kita dito. Mabuti pa ngang matahimik ang bahay na to sa bunganga mo.
Tapos kapag may problema, tatawagan mo ko para pauwiin. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita tatawagan. Sige na, umalis ka na. O saan ka pupunta? Sa labas, babalikan ko yung mga kausap ko. Pambihira talaga to. Baka nga matauhan lang siya kapag nakarma na. Mahigit 1 linggo na pala kung hindi pumupunta kay Ninang. Sa ngayon sa chat na lang kami madalas mag-usap. Naiintindihan naman niya ako na meron akong pinagdadaanan. Umaasa rin kasi ko na isa sa mga araw na darating uuwi na ang mag-ama ko sa amin. Gusto kong dadatnan nila ako doon. Naalala ko bigla araw yun ng kuhanan ng basura. Inilabas ko muna sandali ang mga basura ko. Papasok na sana ako ng bahay nang may biglang humawak sa braso ko. Yung matandang babae. Nakangisi pa siya kaya kitang-kita ko ang maitim niyang mga ngipin. Napatili na lang ako. Ay! Bitiwan niyo nga ako! Sino ba kayo? Hindi mo matatakasan na nakatakdang mangyari sa'yo. Ano po ang ibig niyong sabihin? Malapit mo nang malaman. Pagbabayaran mo ng mahal ang ginawa mo. Baliw ka yata eh. Kung ayaw mong kuyugin ka ng mga tao dito, tigilan mo na ako! Nakangisi pa rin siya habang inaayos niya ang suot na belo. Pagkatapos parang walang nangyari na naglakad siya palayo. Nang tingnan ko ang braso ko na mahigpit niyang hawak kanina, may bakas pa yun ng kamay niya. Iyak! Kadiri naman! Ang dumi ng kamay! Makaligo na nga lang. Yun na rin naman ang huling beses na nakita ko ang matandang yun. Pero ang braso ko na hinawakan niya nagkaroon ng marka. Nagtataka na ako dahil ilang beses ko na yun sinabon at kinuskos hindi pa rin nawawala. Nung gabi tinamad na akong lumipat pa sa bahay ng kapatid ko na pinagsisihan ko agad. Hindi kasi ako makatulog. Pakiramdam ko may nanunood sa akin. Tuwing ipipikit ko naman ang mga mata ko, mukha ng matandang babae ang nakikita ko. Sino ka ba talaga? Bakit hanggang sa pagtulog ko, hindi mo ko tinatantanan? Ronald, balik na kasi kayo ng anak natin dito. Miss na miss ko na kayo. Dahil mag-isa lang ako sa bahay, walang nakakapansin ng pagbagsak ng katawan ko. Tuwing mananalamin naman ako, ganun pa rin ang nakikita ko sa sarili ko. Hanggang isang araw, pinuntahan ko si Ninang Alma. Na-curious kasi ako na makita ang sinasabi ni Ninang na bagong lipat sa lugar namin. Laika? Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Kumakain ka pa ba? Ano po bang klaseng tanong yan? Hindi ako nagbibiro ha. Para ka kasing may sakit, ang payat mo. Ayos lang naman po ako, Ninang eh. Tumingin ka sa salamin. Halika. O ayan, masdan mong sarili mo. Anong nangyari sa akin? Bakit naging butot balat na lang ako? Hindi ka ba nananalamin sa inyo? Nananalamin naman po ako. Katulad kanina. Hindi naman ganito ang itsura ko. Baka kaiisip mo sa mag-ama mo. Hindi mo na malayang nangangayayat ka na. Hindi ba tumatawag si Ronald sa'yo? Nagchat-chat naman po. Hindi man lang inisip ang kalagayan mo. Anong klaseng lalaki ba siya? Parang gusto ko na pong mawalan ng pag-asa eh. Isipin mo na lang ang anak mo. Huwag mo namang sanang pabayaan ang sarili mo. Anong sabi ng pamilya mo? Wala naman po. Pati ba sila pinabayaan ka na rin? May sarili din po kasi silang buhay eh. Kahit na. Ay, ang mabuti pa, dumito ka na lang sa bahay ko. Nakakahiya naman po, Ninang. Ayokong makaabala sa inyo. May bahay naman ako eh. Huwag ka nang mahiya. Hindi ka naman iba sa akin eh.
Sige po. Pagbibigyan ko po kayo kahit ilang araw lang. Ano bang nararamdaman mo? Wala naman po. Ang mabuti pa, samahan na kita magpatingin sa doktor. Wala naman po akong sakit eh. Anong wala? Kahit sino makakita sa'yo ngayon, iisipin na may karamdaman ka. Baka nga isipin nila na may taning na ang buhay mo. Sige na nga po. Nang araw ding yun, sinamahan ako ni Ninang sa doktor. Normal naman ang lumabas na resulta ng check-up sa akin. Pag-uwi, dun ko naramdaman ang panghihina. Nakaramdam din ako ng matinding lamig at para akong lalagnatin. Pinagpahinga na muna ako ni Ninang sa dating silid ng kanyang anak na babae. Pakiramdam ko pagod na pagod ako. Samantalang wala naman akong ginawa maghapon. Nakita mo na? Para siyang isang buwan nang hindi kumain. Oo nga. Mabuti pumayag na dumito muna siya. Ayaw pa nga nung una dahil nahihiya. Pinilit ko lang. Anong nireseta ng doktor sa kanya? Wala nga eh. Normal naman daw kasi ang check-up sa kanya. Nito lang pag-uwi namin siya nilagnat. Pinainom mo na ba siya ng gamot? Oo. Pagkatapos nga nakatulog na rin siya. Pupuntahan ko si Kuya Berting. Kung hindi nakita ng doktor ang sakit ni Laika, baka ang kuya ang makatulong. May problema lang si Laika, gawa ng iniwan nga ng asawa. Sobrang payat niya hindi na normal yun. Paggising na lang niya tsaka natin tanungin kung gusto niyang magpatingin sa kapatid mo. Medyo ilag kasi siya kay Kuya Berting eh. Paano kasi? Natatakot si Tahin sa mga ginagawa niya. Mahilig din kasing makialam ang kuya mo eh. Tawag doon pagmamalasakit. Oo na. Teka nga lang, gising na yata si Laika. Nagising ako dahil nahihirapan akong huminga. Parang may kung anong nakadagan sa dibdib ko. Pinilit kong bumangon pero hindi ko maigalaw ang buong katawan ko. Napatingin ako sa may pinto nang pumasok si Ninang Alma at Ninong Elmer. Oh, kumusta na ang pakiramdam mo? Hindi ko po maigalaw ang buo kong katawan. Hindi maganda ang kutob ko. May palagay ako na hindi pangkaraniwan ang sakit na dumapo sa'yo. Oo nga eh. Kanina wala ka naman mga bukol sa katawan pero ngayon, bakit naglabasan? Pumipintig-pintig pa nga na para bang meron kung ano sa loob. Maiwan ko na muna kayo. Susunduin ko lang si Kuya. Sige, mag-iingat ka. Ano po kaya ang sakit ko, Ninang? Malalaman natin kapag dumating na si Kuya Berting. Baka nagugutom ka, ikukuha kita ng pagkain. Hindi po, Ninang. Pwede bang tubig na lang? Pakiramdam ko po kasi tuyong-tuyo ang lalamunan ko eh. O sige, hintayin mo na lang ako dito. Ikukuha kita. Nasundan ko pa ng tingin si Ninang. Pumikit ulit ako baka sakaling mawala ang hilong nararamdaman ko. Si Ninang Alma naman habang nagsasalin ng tubig. Napatingin siya sa may maliit na bintana sa tapat ng lababo. Muntik pa niyang mabitiwan ng baso nang makita ang matandang babaeng nakabelo na nakatingin sa kanya. Mabilis na rin niyang inalis ang tingin dito. At bumalik na sa silid kung nasan ako. Inumin mo na muna ito ha? Bakit po takot na takot kayo? Kasi nakita ko na naman yung matandang babaeng nakabelo ng itim. Nakikita niyo rin po pala siya? Oo, minsan nga nasa labas lang ng bakuran ko. Yun din ba ang matandang naikwento mo sa akin dati? Siya na nga po yun. Ano kaya ang kailangan niya sa atin? Dapat siguro sinabi ko na kay Elmer ang tungkol sa matandang yun. Ninang, hindi po kaya isa siyang mangkukulam? Gusto niya tayong parusahan. Naalala ko kasi yung sinabi niya eh. Kaya siguro, bili ni Elmer, kapag may naramdaman akong kakaiba, magsabi lang ako sa kanya. May nararamdaman po ba kayong kakaiba ngayon? Hindi lang ako makatulog. Pakiramdam ko din, lagi may nagmamasid sa akin. May pagkakataon din na masakit ang katawan ko.
Ganyan po ang nararamdaman ko bago niya ako mahawakan. Tingnan niyo po. Ang braso mo, nabubulok. Dapat po ninyong iwasan na mahawakan niya kayo. Baka yun lang ang hinihintay niya para mabigyan kayo ng karamdaman. Ay, sana dumating na si Elmer at ang kapatid niya. Makalipas nga ang 1 oras, dumating na rin si Ninong Elmer at ang kapatid niyang albularyo. Masakit na rin ang bibig ko kaya hindi na ako makapagsalita. Sabi ni Ninang Alma may tumubo daw na butlig-butlig sa paligid ng bibig ko. Iniwan na ako ng mag-asawa sa pangangalaga ni Mang Berting. Nang mga sandaling yun, wala akong nasa isip kundi ang mag-ama ko. Bakit ngayon mo lang sinabi? Ayoko lang kasi na mag-alala ka. Tsaka baka mamaya ipagalitan mo na naman ako. Ngayon ba may nararamdaman ka? Takot lang. Kasi nga, nakita ko na naman ang matandang nakabelo sa labas kanina. Siya na nga yun. Kilala mo yun? Siya ang matandang kumulam sa 3 babae na ginamot ni Kuya Berting. Ano? Eh, wala naman kaming atraso sa kanya. Kaya malamang inutusan lang siya. Binalaan na kasi kita noon eh. Ang tigas lang ng ulo mo. Gusto mo bang maranasan din ang nangyayari kay Laika? Ayoko. Baka hindi ko kayanin. Wala naman kasing buti ang pakikipagchismisan pero ginagawa niyo pa ring libangan. Anong gagawin natin? Baka ako nang sumunod. Huwag kang matakot. Nandito naman si Kuya Berting eh. Hindi kanya pababayaan. Hindi kaya si Aling Tere ang may utos sa kanya? Mahirap mambintang. Siya lang naman ang sumugod dito sa bahay noon at galit na galit sa amin ni Laika. Maraming galit sa inyo dito, hindi lang si Aling Tere. Malampasan lang namin ito ni Laika. Hindi na kami uulit. Magbabago na ako. Pangako yan. Pwede naman kasing magbago na hindi na kailangang umabot pa sa ganito. Hindi mo pa rin ginawa. Huwag mo na akong pangaralan. Natatakot na nga ako eh. Sana nga talaga magbago ka na. Baka hindi na rin kayang manggamot ni Kuya ng mga nakukulam. Bumibigay na rin kasi ang katawan niya eh. Oo, payag na nga rin ako na doon na tayo sa bahay ng anak natin tumira. Mabuti naman. Dahil kahit ganyan ang ugali mo, mahal na mahal ka ng mga anak natin at gusto rin nilang makasama tayo. Ngayon ko nga lang napag-isip-isip kung gaano kahalaga ang buhay. Sana mapatawad ako ng apo ni Aling Tere. Dahil sa amin ni Laika, nagpakamatay siya. Hindi na maibabalik ang buhay niya. Pero maiiwasan ng maulit sa ibang tao. Nagsisisi na ako. Kung pwede nga lang ibalik ang nakaraan. Taos-puso naman ang pagsisisi mo. Siguradong pinatawad ka na ng apo ni Aling Tere. Mapatawad man niya ako. Habang buhay ko na itong dadalhin sa puso ko ang ginawa kong kasalanan. Akala ko yun na talaga ang katapusan ko. Dahil nakikita ko ang mga magulang ko na matagal nang patay. Akala ko sinusundo na nila ako. Yun pala nandun sila para bigyan ako ng lakas ng loob na lumaban. Hindi ko na malayang umiiyak na pala ako. Kahit pala sa ganitong edad naghahanap pa rin ng kalinga ng magulang. Patuloy naman sa panggagamot si Mang Berting. Kita na ang pagod sa kanyang mukha pero hindi siya sumusuko. Minsan na tayo nagkaharap noon ha. Alam mong hindi umubra ang kapangyarihan mo. Pinibigyan ulit kita ng isa pang pagkakataon ha. Nabawi ng sumpa na ibinigay mo sa babaeng ito. Dahil kung hindi, ibabalik ko sa iyo ang ginawa mo. Nagmamatigas ka ha? Patawarin mo na lang ako sa gagawin ko. Pero mas mahalaga ang kaligtasan ng babaeng ito. Naririnig ko ang binibigkas ni Mang Berting ng mga salita pero hindi ko maintindihan ang kahulugan. Palakas din ng palakas ang bawat pagbigkas nito na parang nasa harap lang niya ang kalaban. Lumipas ang ilang sandali, gumaan na ang pakiramdam ko. Alam kong nanalo si Mang Berting. Sinabi niyang magpahinga na muna ako.
Parang may sariling isip na pumikit ang mga mata ko at para akong hinehele. Hanggang makatulog ako. Kumusta na si Laika? Maayos ng lagay niya. Pinatulog ko muna. Kailangan niya ng pahinga. Hindi lamang ng katawan niya, maging ng puso at isipan. Salamat naman. Ano ang nangyari doon sa matandang babae? Wala na siya. Hindi na siya makakapangula muli. Ibig bang sabihin, magaling na rin ako? Oo, huwag ka na mag-alala. Salamat naman. Salamat sa iyo, Kuya Berting. Huwag ka sa akin magpasalamat, kundi sa Panginoon. Ginamit lamang niya akong instrumento para manggamot. Salamat sa Diyos. Hindi niya kami pinabayaan. Nalaman mo na ba kung sino nag-utos sa kanya? Hindi ko na nalaman. Kalimutan na lamang natin ang nangyari. Pupuntahan ko lang si Laika. Talaga bang hindi mo alam? May mga bagay na mas mabuti nang itago kaysa makapanakit at makagulo pa ng isipan ng iba. Sige, hindi na ako mag-uusisa pa. Nang araw ding yun, dumating ang mag-ama ko. Sila ang sumundo sa akin sa bahay ni Ninang Alma. Dumating daw sila sa bahay na wala ako. Wala naman daw akong pupuntahan kundi kina Ninang. Isa sa labis na pinagpapasalamat ko ang pagkakaayos naming mag-asawa. Nang sumunod na araw, pinuntahan ko rin si Aling Tere at humingi ako ng tawad. Napakabait ng matandang babae dahil agad niya akong pinatawad. Hanggang dun na lang daw siguro ang buhay ng apo niya. Saan ka nang galing, Iha? Galing po ako kay Aling Tere. Gusto ko kasing personal na humingi ng tawad. Paalis na rin po sila mamaya. Galing din ako kahapon doon. Ang bait pala ng matandang yun, ano? Mas pinili niyang patawarin tayo at huwag mamuhay sa galit. Kaya nga po lalo tuloy akong inusig ng konsensya ko. Gusto ko na rin palang magpaalam sa'yo, Iha. Baka kasi matagalan pa bago ulit tayo magkita. Saan po kayo pupunta? Doon na muna ako sa bahay ng anak namin. Naisip ko kasi na maiksi lang ang buhay. Hindi natin alam ang mangyayari bukas. Gusto ko na makasama ang mga anak ko at mga apo. Gusto ko ring bumawi sa mga pagkukulang ko sa kanila. Nalulungkot man po ako na hindi ko na kayo makikita. Masaya po ako na makakasama nyo na sila. Umalis na nga pala ako sa GC natin. Ayoko na kasing matukso na pag-usapan ang buhay ng ibang tao. Ganon din po ang gagawin ko, Ninang. Magfo-focus na lang po ako sa pamilya ko. Mag-iingat ka lagi, ha? Hangad kong maayos at masayang pagsasama ninyong mag-asawa. Mag-iingat din po kayo. Sa buhay natin may pangyayari na magtuturo sa atin na makita ang maling ginagawa natin. Nasa atin na kung mas pipiliin pa rin natin na manatili sa ganong gawain o magbabago alang-alang sa mga mahal natin sa buhay. Sa nangyari sa amin ni Ninang Alma, mas pinili namin na magbago para sa pamilya at para maiwasan na ang makasakit ng iba. Wala namang kasing buti ang pakikipagtsismisan at manira sa ibang tao. Sana kapulutan ng aral ang kwento namin ni Ninang Alma. Maraming salamat, Miss Gwen, sa pagkakataon na mapili ang kwento ko at mapakinggan ng inyong mga taga-subaybay. Wakas. Ninang Alma! Ikaw pala, Laika. Saan ka galing?